Paris na sana naka-separate, tsaka may buto-buto na rin libre. Tapos meron ko yung chicken. Pares na negosyo mga kanegosyo, focus in one. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo, tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ito mga kanegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Mas kumikita pa yung negosyong pares lang ang tinda kumpara sa karinderyang maraming ulam. Kasi naka-focus in one lang yan mga kanegosyo. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2020. Karamihan ng mga negosyo na malapit sa school, puro nag-close dahil sa pandemic. At almost 2 years din na online class yung mga school. Kaya halos wala talagang customer. At isa na yung sari-sari store kong nalugi doon mga kanegosyo. Pero naitawid ko pa siya hanggang 2021. Nailaban ko pa pero hindi na talaga kaya. At na-close ko na nga. Isa sa mga natutunan ko sa pagninegosyo ng sari-sari store. By the way, naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City mga kanegosyo. Isa sa mga natutunan ko sa sari-sari store, walang focus in one. Hindi magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. At hindi natin may scale up sa level 2 business model yan. Hindi natin ma-applyan yung sari-sari store ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Dahil sobrang dali buksan ng negosyong sari-sari store. Magnegosyo ka ngayon, bukas, may katabi ka ng sari-sari store. May mga negosyo talagang hindi na may scale up sa level 2 mga kanegosyo. Tulad ng mga printing, mga gumagawa ng tarpaulin, habang buhay yan na sa level 1. Parang sari-sari store, habang buhay kang reseller dyan. At hindi totoo yung sinasabi nila, ang sari-sari store pag lumaki magiging grocery store. Sari-sari store pa rin na malaki yan mga kanegosyo. Mas kumikita pa to, paresan lang ang tinda, pares lang mga kanegosyo, focus in one. At bukod doon sa kanila yung produkto, sa sari-sari store hindi sa akin yung produkto, hindi sa akin yung brand, hindi sa akin yung product. Sa kanila mga kanegosyo, focus in one lang, brandingan nila yan, halimbawa Jepoy Parisan. Lagyan nila ng sistema, pwede na nilang i-scale up sa level 2 business model yung negosyo nila. Pwede na nilang ma-apply ng franchising business model yan. Bakit gusto ko kayong yung negosyo nyo maiangat nyo sa level 2 business model mga kanegosyo? Dahil ang tunay na kitaan mga kanegosyo, pag na-level up natin yung business natin, dahil sa halimbawa na applyan mo siya ng franchising business model, hindi ka na kumikita per se sa pagtitinda lang ng pares, pero focus pa rin sa pares. Ibig sabihin, kumikita ka na sa pagpapafranchise mo mga kanegosyo. Franchising fee, profit na agad yun. Kumita man o malugi yung magpa-franchise sa'yo, yung franchising fee hindi na nila marerefund sa'yo yun. Automatic profit mo na yun. Halimbawa, 150,000 yung franchising fee. Kung may 10 nag-franchise sa'yo, 1.5 million agad yun. Profit na agad yun mga kanegosyo. Hindi ka na nagtitinda ng pares per se. Tinitinda mo na yung buong negosyo mo mismo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one. I-scale up sa level 2 business model yan. Hanapin yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content.
dahil kasama na sa labanan ng negosyante to ngayon mga kanegosyo. At kung nagdinegosyo ka, kailangan mong gumawa ng original content. Subscribe ka naman sa video na to mga kanegosyo. Heart mo na rin tong video ko. Comment ka lang, parisan. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.